So meron daw mga kapatid posibilidad na magpatayo ang China ng isang research laboratory sa Bajo de Masinloc. Nung una, nature reserve. Ngayon mga kapatid, research laboratory ang ipapatayo ng China dito sa Bajo de Masinloc. Ayon yan mga kapatid dito sa ating panonoorin ngayon mula sa Net25. At mamaya-maya dadako naman tayo sa may kinalaman pa rin mga kapatid dito sa Bajo de Masinloc. Sabi rito, Philippine Navy nakapagsagawa ng 7 maritime patrol sa Bajo de Masinloc. Bilang ng Chinese vessels bumaba daw mga tol, siguro dahil bagyo, no? Pero eto, pag-usapan natin ito, sama-sama nating talakayin at bigyan natin dito ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Posibleng magpatayo ang China ng research laboratory sa Bajo de Masinloc. Ayon sa isang Chinese analyst, plano nilang mag-imbita ng international experts upang magsagawa ng pananaliksik sa coral reef at fisheries sa lugar. So eto na mga tol, eto na yung pinaka hindi natin gusto mangyari. Kung magkakasubukan na tayo rito. Kasi sabi nga ng ating militar, hindi nila papayagan ang anumang istruktura na itatayo dito sa may Bajo de Masinloc ng China dahil yan ay ating kasama no, sa ating exclusive economic zone. Pero syempre kung yan ay ipipilit ng China, dito ngayon tayo magkakasubukan ng lakas, ng puwersa mga tol. Sino ang mananaig? Diba? Hindi natin alam mga kapatid kung saan mauuwi yan. Sa maayos na usapan o sa banggaan mga tol, no? Mapilit ang China eh. Nakita rin nila itong daan upang palakasin ang kanilang presensya at kontrol sa Bajo de Masinloc. Kaugnay nito, nais nilang ipatupad ang boarding inspections, parusa para sa iligal na mga mangingisda at pagbabawal sa mga bansang umaangkin rito. Ayan na, eto pa yung mga gusto nilang ipatupad, yung pagbibigay daw ng parusa sa mga mangingisda na ayaw nilang papalapitin dyan. Talagang inaangkin na nila ng husto. Ang gusto nila talaga tuluyan ng masakop yan. 'Di ba? At pagpapalayo daw mga tol sa mga bansang umaangkin yan. Eh sino pa ba? Siyempre ang Pilipinas. At hindi natin inaangkin yan. 'Di ba? Ipinatutupad lang natin o iginigiit lang natin yung mismong hatol na ng batas. Na walang nagmamay-ari dyan. No? Walang nagmamay-ari dyan sa may Bajo de Masinloc dahil yan ay fishing ground o traditional fishing ground ng mga bansa. Hindi natin inaangkin yan mga tol, pero iginigiit natin na meron tayong karapatan na manghuli ng isda dyan. Huwag nilang solohin. Pero ang gusto ng China mga tol, tatayuan na daw nila yan ng infrastructure nila. So dyan ngayon tayo mapapalaban. Dagdag pa ni Wu Shikun, founding president ng National Institute ng South China Sea Studies, layunin ang planong pagprotekta sa marine ecological environment at biodiversity ng isla. Mariin namang tinutulan ng Pilipinas ang kanilang plano at iginiit na illegitimate at unlawful ito. Tama. Matatandaan na kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang plano rin na pagpapatayo ng natural o nature reserve ng China sa Bajo de Masinloc. So dito na ngayon masusubukan, tulad nga ng sinabi ko kanina, ano ang gagawin ng ating militar kapag nakita na nilang nagsisimula na dumating na yung mga dredging vessel ng China. Magpapadala ba tayo dyan ng warship? Kasi magiging ano yan mga tol, magiging debate yan, pag-uusapan yan mga tol. Ano, magpapadala na ba ng warship ang Pilipinas? O patuloy tayong magpapadala ng diplomatic protest? Kasi yung diplomatic protest mga tol, hindi pinapansin ng China yan. Pero yung dredging nila pwede na nilang ipadala. So pag pinadala nila yung dredging nila at tayo patuloy ang ipinapadala lang is diplomatic protest, baka tapos na yung ano nila, baka tapos na yung isla nila, wala pa rin tayong nagagawa. 'Di ba? Hindi pwedeng diplomatic protest lang ang ipapadala natin. Sayang naman yung mga barko natin kung gagawin lang display, 'di ba? Tuloy natin. Naghain din ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA laban dito.
Kasi sabi nga gano'n ni retired Justice Carpio, ginawa na daw natin ng China yan. Nagpadala sila ng mga dredging diyan sa may Bajo de Masinloc, pero si Obama pa daw ang presidente nun, no? Pinigil ni Obama, pinabalik yung mga dredging doon sa China. So nangyari yan. Ewan ko lang ngayon sa panahon ni Trump, mga tol. So ipagpatuloy natin itong balita mula naman dito sa UNTV News. Sabi rito, Philippine Navy nakapagsagawa ng 7 maritime patrol sa Bajo de Masinloc. Bilang ng Chinese vessels bumaba, sabing ganon, mga tol. Ngayong linggo dahil yan siguro sa bagyong Nando, mga tol. Panoorin na lang natin to. 7 beses nagsagawa ng maritime patrol ang Philippine Navy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ngayong buwan at 1 beses naman sa Northern Islands. Layunin ni... Pero mo 7 times lang tayo nakapagsagawa ng maritime patrol. Napakalawa kasi ng West Philippine Sea, mga tol kulang tayo sa barko kaya ganun lang. Bahagi lang schedule mo ngayon dito, schedule mo sa susunod dito, schedule mo sa susunod doon. Kung marami tayong barko, kung hindi sana tayo ninanakawan ng mga politiko, di ba? Pero yun yung mga politiko, mga tol, napakarami nilang ari-arian. Kung titignan mo sa batas, kung magkano lang yung sahod nila, magugulat ka paano nakakabili ng chopper Magugulat ka paano nakakabili ng mga private jet di ba? Ito na igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Subalit dahil sa bagyong Nando, pansamantalang sinuspinde ang pagpapatrolya ng mga barko at air assets ng Pilipinas. Siyempre, balakas ang bagyo Hindi lamang ang Pilipinas ang naapektuhan, kundi maging ang iba pang claimant countries sa South China Sea. Generally, pag masama ang panahon, we do not set out patrols. Given na yun, siyempre. Given na yun. Understood na yun, mga tol. Diba? Kasi delikado yun. Sa sobrang lakas ng bagyong Nando, sobrang lalaki ng alon nun, magpapalubog ng barko yun. Kaya talagang walang pupunta dyan. Walang magpapatrol dyan. Especially for pag kalakas ang bagyo natin, our ships are in port. Dahil dito, bumaba rin ang bilang ng mga barko ng China na namomonitor sa mga bahura. Kahit pa pagkatapos ang water cannon incident sa Bajo de Masinloc noong 1 linggo. Kahapon 9 na Chinese Coast Guard vessel ang namonitor sa Bajo de Masinloc, 1 PLA Navy ship sa Pag-asa Island at 2 CCG vessel sa Ayungin Shoal. Walang na-monitor na maritime militia vessel. Yes, there was no increase. The numbers were fairly constant. After that incident, walang noted increase on their presence, but there was a dip compared to the previous week's reporting and this last week. Okay, so bumaba yung bilang ng mga barko nila, mga tol, dahil nga sa sama ng panahon. Pero kapag bumalik na ulit sa normal ang panahon, mga tol, andiyan na naman sila, dadagsa na naman sila. So ibig sabihin, wala namang progress. Ganun pa rin sila. Again, on account of the weather. Samantala, sinagot din ni Trinidad ang babala ni Chinese Ambassador Wang Zilian na ang pagbuo ng NATO-like security framework sa Asia-Pacific ay maaaring magdulot ng dibisyon at destabilisasyon sa rehiyon. Giit ng Navy official, ang kolektibong seguridad ay hindi isang banta, kundi isang paraan upang mapigilan ang kaguluhan at mapanatili ang kapayapaan. Tama. Alam nyo, mga tol, kung bakit ayaw ng China yon. Kasi kapag nagkaroon ng Asian NATO, yun yung mga bansang nagsama-sama para protektahan ng bawat isa. Diba? Imagine mo nung nag-iisang bully, walang kakampi, walang kaibigan. Paano niya pa ngayon, pagtitripan, paano niya pa ngayon ibubuli itong mga maliliit na to kung lahat yan nagkakasundo at magtutulungan sila bawat isa? So, disadvantage sa kanila yun. Kasi kung dati, mga tol, sila yung bully, mag-isa sila. So kahit na sinong apihin nila dyan, kaya nila kasi maliliit na bansa at walang nangingialam. Pero pag nagkaroon ng kasunduan na lahat yan magkakampihan, diba? Wala na. Gulpe de gulat sila, diba? Yun ang pinipigilan nila. Kaya gumagawa sila ng panlilin lang, mga tol, na magkakabahabahagi lang daw. Paano magkakabahabahagi? Magtutulungan nga. Diba? Magkakaroon daw ng destabilisasyon. Sila ngayon na destabilize dito diba? It is a normal action of countries to band together when they face common threats. We welcome the international support provided to the Philippine-led efforts to ensure the rules-based order will remain in the West Philippine Sea. Yeah.
collective security does not endanger the region. It ensures that the region will remain peaceful. Tama. Noong nakaraang linggo, inihain ng United Kingdom ang intensyon nito na magkaroon ng Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA sa Pilipinas. Inaasahan namang maisusunod ang pagpapalakas ng ugnayang pangdepensa sa Italy. Only last week, the Department of National Defense highlighted the Defense Cooperation Agreement between the United Kingdom and the Philippines. And Ako tatanungin, pabor ako sa dun sa Asian NATO. At least, di ba, magkakaroon tayo ng talagang mga kakampit puwersa para hindi tayo naiiwang mag-isa lang na inaapi-api. Kasi alam nyo mga tol, hindi na tayo aapihin. Kapag alam nung isang bully na yan na kapag inapi nila tong bansang to, maraming re-resback para dyan. O, hindi na nila tayo aapihin, di ba? And forthcoming will be the already talks of strengthening the relationship on the defense sector between Italy and the Philippines. So bilateral relations, defense to defense, is increasing. For collective security, it is still on the talks. Ryan Lacanlali. Alright mga kapatid, ayan, nasaksihan natin at napanood natin itong mga report na to. Ito yung mga nagaganap ngayon at latest na mga nangyayari dito sa ating West Philippine Sea. Comment na lamang kayo sa ibaba kung ano ang inyong masasabi dyan. No? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.